Boss, yung bagong mall sa West District, tungkol po sa manager, gusto niyo po bang... Lahat ng desisyon sa Santos Group, si Isabel Sison, ang asawa ko, ang magpapasya. Huwag mo na akong tanungin sa mga ganito. 2 taon akong nag-alaga sa biyenan sa abroad. Sa wakas, nakauwi na. Siguradong matutuwa ang asawa ko. Mahal, nandito na kami ni tatay. Bukas ang bagong mall. Nasa meeting pa ako. Tawagan na lang tayo mamaya. Isa, kailan mo ba talaga hihiwalayan niyang basurang si Santos? Kalma lang. Pagbalik ng basurang yun, at pagkapirma niya sa shares, palalayasin ko siya ng walang-wala. At ikakasal na tayo agad. Magkasama na tayo simula nung 18. Kung di na ako pinabayaan ng tatay mo, pinaghiwalay niya tayo at pinakasal ka sa kanya, hindi sana tayo nagtatago ngayon. Miguel Santos, kasalanan mo to. Niloko mo ang tatay ko para pakasalan kita at pinaghiwalay kami ni Jay. Pag binigay mo na ang share sa Santos Group, tapos na ang silbi mo. Jay, yung manager ng bagong mo, ikaw na ang bahala. Kalahati ng kita sa'yo. Mahal! Mahal! Alam kong mahal na mahal mo ko. Nandito na ba si Isa? Hey, hindi pa po. Sabi niya, busy daw po. Binaba niya po agad. Ay, talaga naman yung batang yan. Miguel, patawad anak. Pangulo ka ng Santos Group. 3 taon. Ang pamilya Sison, mula sa paghihirap, ginawa mong bigatin sa San Felipe. Ang laki ng utang namin sa'yo. Tay, huwag na po yan. Pinagmalasakitan niyo po ako noon. Basta't para sa inyo, gagawin ko po kahit ano. Miguel, ang swerte ni Isa na ikaw ang pinakasalan niya. Sa pag-alis mo lang, binigyan mo si Isa ng milyon-milyong singsing. Pero itong damit mo, 3 taon mo nang suot. Yung mall ni Isa, di ba't bukas na ngayon? Tara, dun tayo. Ako na ang bibili para sa manugang ko. At saka, surprise natin si Isa. Tara, tara, tara! Ang galing mo, anak! Ganito kalaking lugar, ang tagapagmana ng Sison, pinamahalaan ka niya agad. Simula pa lang to. Pagkasal na kami ni Isabel, ang buong Sison Group sa amin na. Ay, nako! Itong store, ang elegante. Si Isa nitong mga taon, sa pagpapatakbo, laki ng pinagbago niya. Ma, tingnan mo yung dalawa. Kahit simple lang ang suot, may dating sila. Mukhang mayayaman na, nagpapanggap na simple. Basta maipabili ko sa kanila yung Master Edition. At least $50,000 ang komisyon ko. Wempatisan ba? Ano bang hinihintay mo? Dali! Bilis! Bilis! Magagaling po ang mata ninyo. Ako po ang general manager dito. May bago po kaming dating, mga Italian designer suit. Isa lang po to sa buong San Felipe. Bagay na bagay po sa dating ninyo. Sige, ilabas mo lahat. Miguel, isukat mo lahat. Ngayon, ana, gagawin kitang napakagwapo. Sige po. Isukat pa. Mas malaki ang kita ko.
Te, masikip po yung mga yon. Ito na lang po, simple at komportable. Boss, diskarte lang to. $500 lang to, hindi bagay sa'yo. Suot lang ang damit. Hindi para ipagyabang. Itong na lang. Ibalot mo na. Wala ka talagang kwenta. Wala ka ng pera! Nagpapaka-boss pa kayo! Para kung utusan nyo, nagabala sa inyo ng matagal. Tapos panyo lang ang binili nyo. Para kung utusan nyo, nagabala sa inyo ng matagal. Tapos, panyo lang binili nyo. Dito, high-end custom shop to. Sa fitting room kayo, nagtaga ng kalahating oras. Tapos, binili nyo lang ang $200 na sale item. Ang kapal na mukha nyo. Ano klase ugali yan? Ako na. Pag bumibili ng damit, binibili ko yung komportable. Hindi ba sinabi ng boss yun na respetuhin ang customer? Respeto. Depende kung karapat dapat ka. Kanina sa fitting room, ang tagal mo ron. Nagpipicture ka ba ron para sa fake na kopya online? Ang tulad nyo, mga mahihirap na palamunin, marami na akong nakita. Tama. Kung mahirap, sa Tiangge na lang kayo. Bakit pa kayo nandito? Ang pangit nyo. Bagay ba sa inyo ang mga suit dito? Ang dami nilang sinukat. Pinakamurang isa lang binili. Ang pangit niya naman. Pero di dapat ganyan. Hindi ba karapatan ng customer na magsukat? Kung mahirap, huwag sa high-end shop. Ang yabang mo. Anong klaseng salita yan? Wala namang sinabi sa shop niya na bawal magsukat. Kung hindi bagay sa customer, anong masama kung di siya bibili? Luhuli, asawa ko. Minaliit ng isang sales clerk. Nagbayad ng $30,000 para sa branded. Pero sa unang suot, sumabit na agad. Mas maganda pa ang $200 na damit. Ang shop nyo, hindi damit ang binibenta, kundi ang pagmamata sa mga tao. Kuya, huwag kang matakot. Kung di bagay, di bibili. Wala kang mali. Tama tayo. Ang shop na pilit bumibili, hindi natin sila dapat pagbigyan. Salamat. Ang yabang mo! Para matuto ka! Ang lakas ng loob mong manakit! Labag yan sa batas. Idedemanda kita. Lapak sa patas. Ipapaliwanag ko sa'yo. San Felipe, perang batas. Hay pugbugin pa kita. Wala akong mangyayari. Wala kang patas! Season Group. Paano nila kinuha ang tulad mo? Hoy, tanda! Anong pinakiyabang mo? Akala pa naman ng iba, sa'yo ang buong mall. Ganito mo magdatuwing ang customer! Ire-report kita! Hintayin mo ang tanggalan mo! Ana, narinig mo? Tatanggalin ka raw niya. Ang totoo niyan. Itong buong mall, asawa ko ang may-ari. Ito, ako ang batas. Anong sabi mo? Sabi mo, itong mall, asawa mo ang mayari? Takot ka na, no? Pag ang manugang ko ay pakasalan na ng anak ko, sa oras na yon, hindi lang itong mall. Hindi lang itong mall. Ang buong Season Group ay sa anak ko na. Alam mo na ba kung sino ako? At magpapalakas ka pa? Gusto mong mamatay? Miguel, huwag mong pakinggan yan. Mabait si Isa. Hinding-hindi ka niya iiwan. Tayo, mali yata ang pinuntahan natin. Baka nagkamali lang tayo. Sinong pinapalabas ang mukha mo? Para namang iniwan ka ng asawa mo? Anong asawa ng pulubi? Akala nyo ba dahil may luxury store kayo, pwede na kayong gawin ang gusto nyo? Ilang dekada na ako sa negosyo at ngayon lang ako nakakita ng tulad ninyo. Ang boss nyo, dahil sa inyo, malulugi yan. Miguel, tara na. Tigil! Minura mo ang tatay ko. Aalis ka na. Akala mo ba bakuran mo to? Ano ba talaga ang gusto mo? Lumuhod!
mapaumanhin ka sa akin ng 3 beses. Kundi, itong matandang to, papatagin ko palabas! Yuyuyurin mo ang tatay ko. Asta ka. Tay, tara na. Ayaw mong lumuhod, ha? Sige, papatayin ko tong matandang to! Te, ingat! Miguel, kamusta ang kamay mo? Ayos lang, te. Hayop pulubi! Bigay to ng asawa ko! Valentine's gift! 1,000,000! Pinagagalaw mo? Wala kang pambayad kahit buhay mo pa! Isa, yung pamanang bigay ng nanay ko, yung amulet. Bakit di ko pa nakita yung suot mo? Ha? Yung ba? Masyado kasing mahalaga. Baka mawala. Kaya, ilok ko sa vault. Bigay to ng asawa ko. Valentine's gift. Itong buong mall. Sa asawa ko to. Miguel, anong nangyari? Ang putla mo. Te, si Isa, nagloko. Miguel, sigurado may di pagkakaunawaan lang. Si Isa, kahit pasaway, ako ang nagpalaki sa kanya. Hinding-hindi niya gagawin ang ganitong kahihiyan. Tay, yang pendant, pamanaya ng pamilya Santos. Binigay sa akin niya ni Mama bago siya pumanaw. Para ibigay sa magiging asawa ko. Pero ngayon, nasa liig pa ng lalaking to. Sagutin mo ko. Yang pendant, saan mo yan nakuha? Makinig ka. 2 years ago, sa Valentine's Day, para mag-celebrate si Isa sa pagkuha ng East District na 10 bilyong kontrata, gumastos siya ng 10 milyon para i-book ang buong hotel para sa akin. Itong pendant, siya mismo ang nagbigay sa akin nung gabing yon. Isang hampas lupa na tulad mo. Hindi mo pa nakikita ang ganitong eksena, no? 2 years ago, Valentine's Day. Yung kontrata, binuhay ko yan. Overdose sa alak, nagka-perforated stomach, malakas ang pagdurugo, operahan na agad, bilis! Nakuha na ang proyekto. Isa. Sa wakas, sigurado na ang pwesto niya. Kalimutan na ang kontrata. Hanapin ang pamilya para pumirma. Sige. Miguel, nasa labas ako. May proyekto. Di ako uwi ngayong gabi. Tay, 2 years ago, naga-perforated stomach ako sa inuman. Nasa operating table ako. Hinihintay ang pirma niya para mabuhay. Sabi niya, busy daw siya. Di ko'y nakala. Nakasama pala niya ang kabit niya. Suel! Ang lakas ng loob niya. Miguel, talanan namin to. Patawad, anak. Tiwala ka. Ako ang bahala. Takot na kayo, no? Kung matalino kayo, lumuhod na kayo at mag-sorry. Hindi malaman pa ng asawa ko. Ang araw bukas, hindi nyo na makikita. Matandang to, sinampal mo ko? Nilalandi mo ang may asawa at ang kapal ng mukha mo. Tandaan mo to. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng hayop na kasing kapal ng mukha mo. Hanggat buhay pa ako, si Isabel habang buhay. Hinding-hindi siya magiging sa isang basurang tulad mo. Ikaw si Antonio Siso, ang tatay ni Isabel. Anak, anong sinabi mo?
Siyang biyenan? Marty, Sabi ni Isa, nasa abroad pa ang tatay niya. 2 araw pa bago makabalik. Yang bendang mo, pamanayan ng pamilya Santos. Ibalik mo na yang kay Miguel na yon din. Pag nasira yan, hindi mo kaya. Tay, Ang lakas ng loob mong saktan siya! Hindi ka ba takot kay Isabel? Ang tapang mo pa rin. Hindi ko alam kung saan mo nalaman ang pangalan ng asawa ko at nagpapanggap ka pang binan ko. Tingnan mo munang sarili mo. Anong klaseng tao ka? Miss Season, may balita po. Darating si Miss Rivera sa huling usapan. Misteryoso si Miss Rivera. Nabalitaan ko, kakabalik lang niya galing abroad at hinawakan ang Rivera Group. Ang Season Group, kung makikipag-partner kami sa kanya, at kasama ang shares ng Santos Group, ako, si Isabel, ang magiging numero 1 sa San Felipe Business Circle. Miguel, inatapon ako no. Akala ko, pabalik ko, sasabihin ko na sa'yo. Di ko inasahan na may pamilya ka na. Ano? Ang nangyari kay Miguel sa mo? Papunta na ako. Tay, Ayos ka lang ba? Ayos lang. balik mo ang pamanang yan. Yang suot mo, pamana yan ng pamilya Santos. Ngayon din, ibalik mo yan. Baliw ka ba? Hindi mo ba narinig ang anak ko? 1,000,000 yan. Kaya mo ba yan? Diyos ko! Seryoso ako. Kung di kayo naniniwala, tingnan nyo. May marka ng pamilya Santos. Ang hirap mo. Kahit abang buhay ka pa matrabaho, di mo mabibili ang pendant na yan. Pamilya Santos paro. Tingnan mo mabuti. May marka ba rito? Anak? Anong nangyari? Hama na daw ng pamilya Santos, ang Dragon Blood Jade Pendant. Ida! Alam ko na. Nakita niya siguro ang marka rito. Nagpapanggap lang siyang biktima. Miguel! Miguel! Ikaw, Pangulo ng Santos Group, si Miguel. Ang lakas ng loob mong saktan siya. Hindi ka palalampasin ng Santos Group. Ano? Siya ang Pangulo ng Santos Group? Apa, kanina, tatay ka ni Isa. Ngayon, nagpapanggap ka ng si Mr. Santos? Alam ng lahat na ang Pangulo ng Santos Group ay napakalakas. Sa San Felipe Business Circle, isa siya sa mga pinakamayayaman. Kahit ang asawa ko, kumpara sa kanya, ay mas mahina pa. Ang mga taong tulad niya, nagsusuot ng mga custom na luxury. May mga luxury car at bodyguard. Paano siya magiging ganito kakahiya? Pagkuha ni Isa ng share sa Santos Group, lahat ng sa kanya, sa akin na. Sigurado ka ba na hindi ako ang Pangulo ng Santos Group? Ang tapang mo pa rin! Pigilan niyo siya! Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako! Itong mga mata mo, ayaw na ayaw ko. Gagamitin ko tong panulat para bulagin ka. Tapos, papatayin kita at ipapakita kay Mr. Santos.
Siguradong pasasalamatan ako ni Mr. Santos sa pagturo sa'yo. Ikaw! Subukan mo siyang saktan. Magsisisi ka. Magsisisi? Sa diksyonaryo ni J. Mercado, walang salitang pagsisisi. Hoy, tanda! Maghintay ka! Ikaw na ang susunod! Huwag! Tiso! Mr. Mercado! Anong nangyayari dito? Manager, butit dumating ka. Itang pulube, sinadya pang mabangga ang anak ko at sinira ang $1 million na pendant. At nagpapanggap ang si Mr. Santos ng Santos Group. Ano? Nagpapanggap na si Mr. Santos. Bakit parang pamilyar ang mukha niya? Itong dalawang pulube, hindi lang nanggulo sa shop, binastos pa si isa. Mukhang gusto na nilang mamatay. Si J. Mercado, ang paborito ni Miss Season. At may naglakas loob pang gambalain siya. Sa Forum Summit 2 years ago, nakita ko sa malayo ang dating ni Mr. Santos. Siya ang bigatin sa San Felipe Business Circle. Ikaw, nagpapanggap ka? Gusto mo nang mamatay? Siya ang pangulo ng Santos Group. Kapag sinaktan niyo pa siya, hinding-hindi kayo palalampasin ni Isabel. Matandang to! Ang tapang pa magsalita! Te, atake ka! Yung gamot! Te, nasaan? Gamot to para sa puso ni tatay. Bigay mo sa akin. Sige, ibabalik ko. Lumuhod ka at mag-sorry. Kapag natuwa ako, baka ibalik ko pa. Tatay nga siya ni Isabel. Sa ginagawa mo sa kanya, hindi kanya palalampasin. Patuloy ka po nagsisinungaling. Mukhang wala ka namang pakialam sa tatay mo. Kung ganon, itapon ko na lang to. Huwag. Anak, tingnan mo yung matandang yan. Nangingitim na. Mamamatay na talaga. Mr. Mercado, bakit pa kayo mag-aaksaya ng salita? Pag nalaman to ni Miss Season, patay na sila. Wala namang epekto kung luluhod siya o hindi. Tama ka. Teka. Luluhod ako. Miguel, ang tuhod ng lalaki ay may halaga. Huwag kang luluhod. Sa totoo lang, kami ang may kasalanan sa'yo. Nagkulang ako sa pagpapalaki sa anak ko. Parusa to sa akin. Huwag mong dalhin to. Tay, biyenan ko po kayo at sinugan niyo ang buhay niyo para iligtas ako. Kung ngayon pa at pababayaan ko kayo, tao pa ba ako? Sige, luluhod ako. Miguel, patawad, anak. Ngayon, pwede ko nang makuha ang gamot. Sige, eto. Gusto mo to, di ba? Eto na. Hayaan mong bilaan yan ng matandang yan. Papatayin kita! Papatayin kita!
Binubugbog mo ko, ha? Itong kamay mo. Ayaw mo na, no? Ganito ang napala mo. Kung nagsumigaw ka lang, edi sana nasuyo pa yung kamay mo. Hayop! Hayop! Hayop kang walang awa! Miguel! Salanan ko! Paano ko naging anak si Isabel? Nabulag at walang konsensya. Salot. Te, anong nangyari sa'yo? Maginga ka. Te, huwag kang mamatay, te. Tatay nga talaga si Isabel! May sakit siya sa puso! Ginawa mo to sa kanya! Hindi kanya palalampasin! Tapang mo pa! Mag-isa siyang nagpalaki kay Isabel. Mahal na mahal ni Isabel ang tatay niya. Kapag nalaman niya na nagpapanggap kayo, hindi na ako ang gagawa. Si Isabel na ang gagawa ng parusa niyo. Talaga? Kung ganon, tawagan mo si Isabel. Tingnan natin kung papatayin niya tayo. Sige, sinabi mo yan. Gusto mo mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Isa, may nagugulo sa mall. Isa sa kanila, nagpapanggap na tatay mo. Pinantaan pa ako. Nasa abroad pa si Papa. Imposibleng nasa San Felipe siya. Nagpapanggap na tatay ko? Binantaan ka pa? Mukhang gusto na niyang mamatay. Isa, huwag kang mag-alala. Paalalahanan ko na sila. Sige, Jay. Hintayin mo ko. Babalik ako agad. Nagpapanggap na tatay ko? Pagsisisihan niya na nabuhay pa siya. Isabel! Mahal. Mahal. Hindi. Imposibleng si Miguel. Nasa abroad pa sila ni Papa. Mali lang narinig ko. Bumalik sa mall, ngayon na! Narinig mo? Pagdating ang asawa ko, patay na kayong dalawa. Isabel. Nung natapos ka sa kolehiyo, wala kang trabaho. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko para maabot mo ang posisyon mo ngayon. At ang ganti mo, pinayagan mo ang hayop na to na saktan ako ng walang habas. Kaya kitang bigyan ng liwanag at ako rin ang papatay sa lahat ng yan. J. Mercado, kayo ni Isabel. Mananagot kayo sa ginawa niyo ngayon. Sinabihan ba kitang tumayo? Lumuhog ka! At nanganggahas ka pang tingnan ako ng ganyan? Matapang ka, no? Tanggalin ko muna yung dila mo. Tingnan natin kung paano ka pa magsasalita. Boss, ang bilis naman yan. Parang pabor pa sa kanya. May mas magandang ideya ko. Village! Tingnan ko kung sino ang may ganyang lakas na loob na manggulo sa teritoryo ko. Boss, habang nagpaparenovate ang mall, may naiwan kaming magandang bagay. Subukan nyo. Ayos to. Basta gulero! Ito ang parusa mo sa akin! Mamatay ka na!
Kahit steel pipe, kayang durugin ito. Ang buto mo, ilang segundo kaya? Kung makakalabas ako dito ng buhay, 10 beses niyo itong babayaran. Talaga? Sayang, wala ka ng pagkakataon. Durugin kita! Mamatay ka na. Huwa. Anong ginagawa nyo? Bilis! Bilis, bilis! Itakip ang kurtina! Anong nangyayari? Bakit ang gulo-gulo dito? Anak, butit nakabalik ka na. May 2 pulubi kasi na napapanggap na asawa mo at biyenan mo. Ang anak ko ay pinaparusahan sila para sa'yo. G, ayos ka lang ba? Ang mga ganito, sa security na dapat. Wala ka bang sugat? Isa, kasalanan ng 2 pulubing yun. Hindi lang nila ginaya ang binan mo. Sinumpa pa nila ang mon natin na magsara bukas. Naadala lang ako sa galit, kaya ako nakipag-away. Sa teritoryo ko pa, ginaya ang tatay ko. Tingnan ko nga, kung sino may ganyang lakas ng loob. Anak, hayaan mo na yung 2 pulubi. Hindi pwede. Hindi pwedeng ang lagay ng pulubing yan ay sirain ang imahe ko sa mata ni Isabel. Oo nga, Isa. Masakitin si Mama. Bawas siyang magutom. Itong dugo, nakakasira ng paningin. Tara, kumain na tayo. Sika. Manager Reyes, ang natitira ikaw nang bahala. Ayokong maapektuhan ang negosyo. Mariwan na ba? Manager Reyes, linisin mo to. Mayos. Miss Sison, Mr. Mercado, asahan niyo po! Isabel. Parang may tumatawag sa akin. Mayroon ba? Wala naman. Isa, gabi na. Tara, kumain na tayo. Gutom na si Mama. Isabel! Isabel! Mahal. Isa, anong problema? Parang may tumatawag sa akin. Mayroon ba? Wala! Wala. Isa, gabing-gabi na. Tara na, kumain na tayo. Gutom na si nanay. Sige, tara na. Miss Season, Mr. Mercado, asahan niyo po. Kita mo naman, si Miss Season yan. Siya at si Mr. Mercado, sobrang close sila. Kinalaban mo siya, wala ka ng lugar sa San Felipe. Narinig mo naman, pinapalinis ako ni Mr. Mercado. Asawa niya si Miss Season. Kailangan kong sundin siya. Kasalanan mo to. Wala kang mabuting asawa. Tiga! Sino ka ba? Babala! Tao ako ni Miss Season. Subukan mo ko! Wala kang lugar sa San Felipe! Kailan pa si Isabel Season ang kinatawan ng San Felipe? Huwag ka na magsalita. Kahit si Isabel Season sa harap ko, hindi siya ganyan magsalita.
Miguel, sorry. Ang tagal ako. Miguel, isang araw kang walang malay. Sa wakas, gising ka na. Nasaan si tatay? Naka-heart attack si Tito at naantala ang tulong. Sa ICU na siya. Sabi ng doktor. Paano nangyari to? Miguel, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi ng doktor, may gamot daw mula sa Arca Pharma, ang Rehente 1. Baka mailigtas pa si Tito. Sinasabi mo bang yung na-auction abroad nung isang taon sa $20 milyong at nagligtas sa isang bigating mayaman, ang Rehente 1? Dahil espesyal ang sangkap ng Rehente 1, sinamantala ng Arca Pharma ng 10 taon at 2 lang ang nagawa. May balita ako. Yung natitirang isa ay ipapatawag na sa San Felipe Auction para i-auction. Para iligtas si tatay, kailangan kong makuha ang Rehente 1 kahit magkano pa ang halaga. Bakit ka nagmamadali? Bukas pa ang auction. Grabe ang mga sugat mo. Kadigising mo lang. Magpahinga ka muna. Miguel, gusto kong malaman kung ano ba talagang nangyari. Ano? Nagtaksin sa'yo si Isabel at hinayaan pa ang kabit niya na pahirapan ka ng ganito. Binigay ko ang lahat sa kanya. Pero ang kapalit ay mga sugat na ito. Miguel, anong gagawin mo? Hanapin mo ko ng abogado. Wala siyang makukuha sa akin. Miguel, anong sinabi mo? Miguel, anong sabi mo? Sinong ipapalayas mo? Isang kaibigan. Nagloko ang asawa niya. Hinahanap niya ng abogado. Tutulungan ko ba siya? Kung kaibigan mo, tulungan mo. Tsaka, sa huli, kasalanan naman ng asawa niya, di ba? Kaya sa tingin mo rin, kasalanan ng asawa niya? Siyempre! Miguel, sinong gumawa sa'yo nito? Sabihin mo lang, gagawin ko siyang mamatay na. Gagawin siyang mamatay na? Bata di mo kayang gawin, Miss Season. Ang lala na ginawa niya sa asawa ko. Kahit anong gawin ko sa kanya, di sapat. Bakit naman? Miguel, sino siya? Kaibigan. Ngayon, nandito na ang asawa mo. Mauuna na ako. Saka, hahanap kita ng abogado. Miss Season, payo ko lang sa'yo. Kung ayaw mo malaman, huwag mong gawin. Good luck sa'yo. Miguel, di mo ba sinasabi kung sinong gumawa sa'yo? Huwag ka nang mag-abala, Miss Season. Sige, alam ko naman ang kakayahan ng asawa ko. Kung ganon, di ko na to pakikialaman. Kung kailangan mo ako, sabihin mo lang. Oh, napala Miguel. Maaga kang bumalik sa San Felipe. Bakit di mo sinabi sa akin? Sana sinundo kita. Oo nga, kung di ako maagang umuwi, di ko malalaman na ang asawa ko pala ay kakasal na sa iba. May asikasuhin lang sa kumpanya. Umuwi na rin ba si Papa? Isabel, gusto mo ba talagang malaman kung nasaan si Papa? Siyempre, 2 taon na di ko nakikita si Papa. Isabel, nasa ICU si Papa ngayon. Anong sabi mo? Nasa ICU si tatay.
Mauna ka na. Aalagaan ako ni S.A. Lopez. Tungkol sa kumpanya. Miguel, yung sinabi mo dati tungkol sa pag-transfer ng share sa akin? Maghintay ka lang. Ipapahayag ko yan. Sige, mauna na ako. Babalikan kita mamaya, ha? Isabel, kaysa kay tatay, mas inuuna mo pa ang kabit mo at ang kapangyarihan. Pagbalik ni tatay, malalaman mo ang totoo. Ipapakita ko sa iyo kung paano magsisi ng husto. Yung pinapabantayan mo, yung gawa ng Arca Pharma, yung Rehente 1. May balita ako, yung huling piraso, bukas ay i-auction sa auction. Talaga? Ang galing, Jay! Alam mo naman, may sakit sa puso si tatay. Kahit pa unti-unting gumagaling, baka bumalik pa. Kaya yung Rehente, kailangan kong makuha. Jay, pero busy sa kumpanya. Baka di ako makarating. Isa, huwag kang mag-alala. Itong Rehente, kukunin ko to para kay tatay. Hintayin mo ang magandang balita. Tay, sa Rehente na to, malulunasan na ang sakit mo sa puso. Hindi mo na kailangan tiisin ang mga sakit na yan. Wala kasing gagawin sa kumpanya. Kaya napadaan ako. Si Miss Rivera ba? Hindi ba 2 buwan pa lang sa pag-aasikaso sa kumpanya? Sa ganong kalaking kumpanya, paano ka biglang naging libre? Nakahanap ako para sa'yo ng tamang abogado. Sabi niya, sigurado na makukuha si Isabel nang walang-wala. Ikaw, hampas lupa, bakit ka nandito? Anong nangyayari? Di ba ang mga upuan sa unahan ay para nasa mga VIP? Isa lang siyang hampas lupa, bakit siya nakaupo dyan? Mr. Mercado, kilala niyo po ba siya? Isang hampas lupa lang yan. Hindi ko alam kung paano ka nakalusot sa auction na to. Pero tandaan mo to, ang mga nakaupo sa unahan may net worth na hindi bababa sa $50 million. Sa buong katawan mo, baka kahit $5,000 ay wala ka, no? Lumayas ka na. Malaki ba ang sapet milyon? Para sa aking, hindi. Pero para sa'yo, hindi mo yan kikitain kahit sa 5 buhay! Asawa ni Miss Season, si Mr. Mercado. Kung mapaboran ko siya, diginhawa na ang buhay ko. Kailangan ko siyang lapitan. Gino, pakita ang invitation nyo! Anong ibig mo sabihin? Aba, kaibigan ka pala ng hampas lupang yan. Bagay na bagay nga kayo. Makinig kayo? Hindi kayo bagay sa auction na to. Tama si Mr. Mercado. By invitation lang ang auction namin. Hindi basta-basta makakapasok dito. Mukha namang wala kayo invitation. Security, ilabas nyo tong 2 hampas lupa. Alice! Tingnan mo to. Ano to? Golden VIP Invitation. Golden VIP Invitation? Ikaw, paano ka nakakuha niyan? Golden VIP Invitation? Ano yan? Mr. Mercado, ang Golden VIP Invitation ay galing mismo kay Boss Ramon. Sa buong San Felipe City daw. 2 lang daw meron. Kahit si Boss Ramon, di sila basta-basta binabangga. Imposible. Isang pulubi lang yan. Akala ko pa naman paano ka nakapasok dito. Pinagnakawan mo lang pala ang Golden VIP Invitation. Ano? Ninakaw niya yan? Siyempre, kung sa kanya talaga yan, pagdating niya rito, di ba dapat si Boss Ramon mismo ang sumundo? Bakit siya hayaan mo po rito? Parang asumpatay. Miguel, di alam ni Boss Ramon na nandito ka?
Di ko sinabi. Oo nga, kung sila nga talaga, siguro dong si Boss Ramon mismo ang sumalubong sa kanila. Manager, magsisimula na ang auction. Teka, palayasin muna ang 20 pulubing yan. Saka na ang auction para hindi masira ang paningin ni Mr. Mercado. Teka, wag muna. Ang pangunahing layunin ko ngayon ay makuha ang Rehente 1. Ang iba, sa likod muna. Oo, tama! Pagkuha ko ng Rehente 1, saka kita pagbabayarin. Pati siya para sa Rehente 1. Hayan na, hindi importante. Para kay tatay, kailangan kong makuha ang Rehente 1. Simula na ang auction para sa item 1, Crystal Porcelain. Simula sa $2 milyong. 8 milyones, una. 8.5 milyones, 3 veces. Sold! Ngayon, ang item 2, 5 milyones. 6 millones. 9 milyones, 3 veces. Binabati ang ginang. Sold ang susunod na i-auction ay ang ating Rehente 1. Ang epekto nito, alam man ng lahat. Kaya di ko na ipapaliwanag. Simula na ang auction. Simula sa 20 milyon. 20 milyon! Asawa ako ni Isabel Sison. Sino mangganahas? Kakalaban ninyo ang Sison Group. Gusto mo nang mamatay? Asawa siya ni Isabel Sison. Aagawin mo pa. Ano? Siya yung asawa ni Isabel Sison? 50 bilyon! Pulubi, may 50 milyon ka ba? Nag-aadaw ka pa? Alam ko na. Para sa tatay mo, no? Ano? Yung matandang yun, matibay pa rin, di pa patay? Walang matinong lumalabas sa bibig mo. Pulubi, sinampal mo ko! Pinagbigyan ka na ni Mr. Mercado. Sinampal mo pa siya? Wala kang hiya. Layas! Security! Ano gagawin nyo? Mga VIP kami rito. Kahit si Boss Ramon pa, hindi niya kami gaganituhin. VIP? Akala mo ba yung ninakaw mong invitation ay sayo na? Makinig kayo? Pag nalaman ni Boss Ramon na ninakaw nyo yan, hindi lang kayo palalayasin dito. Hindi ganun kasimple. Ganun ba? Di tawagin mo si Boss Ramon. Tingnan natin kung may gana siyang paalisin ako. Ano sabi mo? Anong sabi mo? Ikaw lang. At makikita mo si Boss Ramon? Manager, nagsimula na ang auction. Kung mag-aaway pa kayo, mapeperwisyo ang iba. Pag nalaman ni Boss Ramon, kami ang masisisi. Hayaan na. Ayoko nang magdagdag ng gulo. Hayaan muna silang mabuhay. Ituloy ang auction. Kapag nakuha ko ang Rehente 1, katapusan mo na. At ang tatay mo, isang pulubi. Walang kwenta. Hayaan na siyang mamatay. Huwag mong isipin na dahil may invitation ka at nakalusot ka sa auction, maliligtas mo na siya. Bigay ito sa akin ang asawa ko. Walang limit. Ikaw na pulubi, hindi ka pa nakakita nito, no? 60 milyon. Di ba yan ang supplementary card to kay Isabel? Asawa ni Isabel Sison talaga. Ang galante. Oo nga, si Isabel Sison, hindi basta-basta. Balita ko, pati ang Santos Group ay backer niya. Lumuhod ka sa akin at magmakaawa. Tapos, lumayas ka. Baka pagbigyan pa kitang mabuhay para makasama ang tatay mo. Ngayon din, i-block ang card ni Isabel. $100 milyon. Sino naman yan? Pinaglalaban niya ang asawa ni Isabel at $100 milyon agad. Parang pamilya siya. Parang nakita ko na siya. Pulubi! Nagpapanggap ka mayaman? Host! Request ko, I verify ang funds. Ano? Narinig mo si Mr. Mercado? Takot ka na? Ang auction ay hindi para sa mga pulubi na tulad nyo. Nagpapanggap ka pang mayaman. Tingnan natin kung paano ka aatras. Verify? Hindi lang ako ang dapat i-verify.
Alam namin ang kakayahan ni Mr. Mercado. Hindi na siya kailangang i-verify. Ayan. Gusto niyang mapahiya. Sige, pagbibigyan ko. Sa akin muna. Dali. Sino ba si Mr. Mercado? Asawa siya ni Miss Season. Kahit aling card niya, may 100 milyon. Hindi niyo mapapantayan, mga pulubi. Sabihin mo, 100 milyon ang laman ng card ni Mr. Mercado. Manager, walang laman ng card. Anong sabi mo? Imposible. Paano magiging zero to? Baka sira ang machine nyo? Mr. Mercado, ang machine po namin ay galing abroad. Ang pinakamoderno. Hindi po ito nagkakamali. Mr. Mercado, ito po. Teka lang, tatawagan ko ang asawa ko. Sino raw ang napapasikat? Ikaw! Asawa ko si Isabel Season. Namamahala sa malaking kumpanya. Siguradong abala siya. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Tiwala po kami sa inyo, Mr. Mercado. Siya muna ang i-check. Ganon ba? Sigurado ka? Patrama ka pa. Mahihirapan ka. Nagbida ka pa ng $100 million. Pag na-check yan, at ilang libo lang ang laman, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Sige, i-check mo. Record! Diyos ko! Ang balita, ang total asset sa bangko ay kailangang lampas $1 billion para bigyan ng black card. Sino ba talaga siya? Sa San Felipe City, ang may black card ay wala pang 5. Sa alam ko, ang ganito kabata at lalaki, iisa lang. Hindi kaya siya si Mr. Santos ng Santos Group? Ikaw ba talaga si Mr. Santos? Anong ingay yan? Anong Mr. Santos? Paano siya magiging si Mr. Santos? Peke lang yan! Anong nakakagulat doon? Akala mo ba sa isang peking card, makakalusot ka na? Tandaan mo to, walang makakaligtas sa'yo ngayon. Tama si Mr. Mercado. Imposibleng siya si Mr. Santos. Peke talaga yan. Ang tanga. May katumbas na kapahamakan. Walang kwenta! Binabalaan na kita. Ang may-ari ng buong auction na to ay si Boss Ramon. Kilala mo si Boss Ramon, di ba? Dati siyang taga-sugal. Pag nalaman niya na ginugulo mo ang auction niya, mahirap mamatay! Ilang buwan nang nakaraan, may isang tao na nagbida ng $1 million para sa isang klorera. Pero di siya nakabayad. Pinapunta agad ni Boss Ramon ang mga tao niya para putulin ang mga kamay at paa niya. Sa tingin mo, ang kapalaran mo ay mas mabuti pa sa kanya. Ganun ba? Tingnan nga natin. Patay ka na. Mr. Santos, ang card niyo po. Bakit hindi niyo po sinabi na darating kayo? Para sinalubong ko kayo. Mr. Santos. Siya nga ang pangulo ng Santos Group. Boss Ramon, nagkakamali kaya ba ng tao? Isang pulubi lang yan. Paano siya magiging si Mr. Santos? Oo nga po, Boss Ramon. Ninakaw niya ang invitation. Paano siya magiging si Mr. Santos? Isang bigatin. Anong sinabi mo? Boss Ramon, yung lalaki niyan, ninakaw niya ang golden VIP card niyo para makapasok. Ang lakas ng loob niya. Sinabi mong ninakaw niya ang invitation. Oh, Boss Ramon, tama po ang manager. Niya ko, wala nang golden VIP invitation. Siguradong ninakaw niya yan. At sino ka naman? Asawa ako ni Isabel Season. Ako si Jay Mercado. Itong taong to, sa mall namin, ni isang damit, hindi niya mabibili. Pulube! Huwag po kayo magpaloko sa kanya. Kanon ba? Opo, Boss Ramon. Hindi niyo po alam, sinadya niyang taasan ang presyo ng 1 bilyon para guluhin ang auction. Isang pulubi lang yan. Paano siya magkakaroon ng ganung pera? Tingin ko po, nandito lang siya para manggulo. Hindi niya kayo binabalewala. Ay big mong sabihin, turuan ko siya ng leksyon? Boss Ramon, isang pulubi lang yan. Bakit po kayong gagawa? Security! Sino ka sa akala mo? Para turuan ako?
Boss Ramon, bakit? Bulag, ang pagkatao ni Mr. Santos ay para lang pagdudahan mo. Huwag nang sabihing 1 bilyon, kahit 10 bilyon pa. Kung gusto ni Mr. Santos, kaya niyang ilabas yan kahit kailan. Boss Ramon, ikaw, nagkakamali ka yata ng tao? Putang ina, di pa ako nakakita ng mas tanga pa sa'yo. Binangga mo pa si Mr. Santos? Bantay! Kalad ka rin nyo yan palabas. Pugutan ng kamay pa, ipakain sa aso. Boss Ramon, mali po ako! Boss Ramon! Mula ngayon, kung sino pang mga has kay Mr. Santos, patay! Boss Ramon, nagkakamali ka yata ng tao? Akala mo baka tulad ka rin ng bulag? Sino ka ba talaga? Tangga! Itaas mo yung mata mo! Tingnan mo ng maigi! Siya ang pangulo ng Santos Group, si Miguel Santos. Imposible. Ang panggulo ng Santos Group, paano siya bibili ng damit na $200 lang? Sabi ko, binibili ko lang ang bagay sa akin. Di ko inasahan na mapanghusga kayo. Sinaktan pa ninyo kami. Imposible! Hindi ka ang pangulo ng Santos Group! Pinatutulungan niyo ko, Boss Ramon. Minyairan ka niya, no? Kaya ka nang sinungaling sa akin. Tama ako, di ba? Nasa harap mo na ang totoo. At nabubulag-bulagan ka pa. Grabe, di ko pa nakita to. Asawa nga ni Isabel Sison. Katulad niya, tanga. Hayop ka! Ano sinabi mo? Anong sinabi mo? Minanait mo ang asawa ko? Gusto mong mamatay? Gago! Wala kang karapatang galawin siya. Boss Ramon, asawa ako ni Isabel Sison. Alam mo namang ang Sison Group na yon ay nasa tuktok na. Kahit ikaw, Boss Ramon, hindi mo sila kahing banggain, di ba? Alam ko, magkaibigan kayo ng asawa ko. Sigurado akong nilinlang ka lang nila. Naiintindihan ko. Pero sana, wag mo nang ipantanggol sila. Baka masira ang samahan nyo. Mr. Santos, kabit siya ni Isabel Sison. At kayo po ni Isabel? Wala na. Gets ko na. Kung wala si Mr. Santos, ano lang ba si Isabel Sison? Asawa ko, ang presidente ng Sison Group at malapit na sa kanya na rin ang Santos Group. Boss Ramon, alam kong dati kang taga-kalye, malakas ka. Pero kahit ikaw, hindi ka mga hahas na bastusin ang asawa ko, di ba? Mr. Santos, si Isabel Sison ang maghahawak ng Santos Group? Kailan pa nangyari? Plano ko sanang ibigay ang Santos Group kay Isabel. Pero ngayon, hindi siya karapat-dapat. Anong gusto mong gawin ko? Basta't ang dalawang yan, patayin mo. Ang nangyari ngayon, palalagpasin ko na parang walang nangyari. At mananatili kang mabuting kaibigan ng Sison Group. Baka hindi mo alam, mamatay si Isabel para sa akin. Kapag nalaman niyang binugbog ako, hinding-hindi niya to palalampasin. Sino ba yung si Isabel Sison? Dito mga taon, kundi dahil kay Miguel na mismo nabigay ng mga proyekto sa kanya, paano siya naging kung sino siya ngayon? Ang laki na sakripisyo ni Miguel para sa kanya at alam yan ng lahat. Pero si Isabel, walang utang na loob. At hinayaan pa ang tulad mo na saktan si Miguel. Hayop ka talaga. Pinagsasabi mo kay Isa? Bakit? Ginawa niya to. Hindi na ba siya pwedeng lightin? Miguel, ikaw rin. Kasalanan mo yan. Sobra mo siyang kinonsinte. Kaya ang hamak na manok ay akalay agila. Boss Ramon, kung gusto ko pa ang pagkakaibigan nyo, disiplina mo sila ngayon din. Magkaibigan kami? Hindi siya karapat-dapat. Paano nangyari to, Boss Ramon? Di ba tuwing may okasyon, pinibigyan mo si Isabel ng regalo? Alam ng lahat ang relasyon nyo, di ba? Sino nagsabing para sa kanya yon? Anong karapatan ni Isabel? Kung di dahil kay Mr. Santos, wala siyang karapatang kausapin ako. Ni wala. Hindi. Ang close na yo ni Isabel. Dahil sa talento niya, di ba?
'Di ba? Talento? Anong talento naman niya? Nitong mga taon, kung di dahil kay Mr. Santos na nagbabantay sa kanya, sa sarili lang niya, makakarating ba siya sa posisyon niya ngayon? Matagal na siyang bangkarote. Talento pa ang sinasabi mo? Anong karapatan niya? Tanga! Ay nako, kung wala lang siyang kakayahan, tanga pa! Pinagtaksilan niya ang isang makapagbibigay sa kanya ng walang kapantay na karangalan, para lang sa isang hamak na palaka. Tanga! Ang tadhana niya. Mr. Santos, matagal ko nang alam na hindi siya bagay sa inyo. Wala siyang utang na loob. Mabuti't pinagtaksilan nyo. Napansin ko, si Miss Rivera ay interesado sa inyo. Sa tingin ko, siya lang ang bagay sa inyo. Mas mabuti pa, tumahimik ka. Opo. Ipahanda mo na ang rehente. Magbabayad ako. Mr. Santos, bakit po magbabayad? 100 milyon lang. Regalo ko na po. Sa negosyo, kahit magkapatid, dapat bayaran. Boss Ramon, gusto mo bang may utang na loob ako sa'yo? Hindi po ganon ang ibig kong sabihin. Bilisan nyo. Ibigay ang rehente 1 kay Mr. Santos. Hinayagan ba kitang umalis? Isa! Tulong! Anong gagawin mo? Jay, anong nangyari? Jay! Anak ko yan! Anong nangyari? Di ko alam. Pero, may masamang kutob ako. Nay, samahan niyo ako sa auction. Ano pang hinihintay natin? Dali! Tara, 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 tara! Anong gagawin nyo? Nung nasa mall tayo, anong ginawa mo sa amin ni tatay? Nakalimutan mo na ba? Sinabihan ka bang tumayo? Lumuhod ka! Plano ko sanang hintayin si tatay na magising bago kita pagbayarin. Pero ngayon, ikaw pa mismo ang lumapit. Hindi na kita palalampasin, di ba? Iabot niyo sa akin ang golf club. Dalhin mo sa akin ang golf stick. Tapos na ang auction. Ano bang hinihintay nyo? Ako pa ba ang mapapakain sa inyo? Anong gagawin mo? Babala to! Asawa ko si Isabel Sison! Sabi ko, sa pamilya Santos to, at sa iba pa. Hindi mo na kaya? Simula pa lang to. Lahat ng ginawa mo sa akin, babalikan kita isa-isa. Boss, huwag niyo na pong gawin yan. Ako na po. Anong gagawin mo? Huwag mong patayin. Boss, alam niyo po ba kung anong trabaho ko dati? Ang magpahirap ng tao. Diyan ako magaling. Boss, ma'am, ang susunod po ay medyo madugo. Gusto niyo po bang umalis muna? Ano ba talaga ang gusto nyo? Maawa na kayo sa akin! Relax lang. May utos na si boss. Hindi kita papatayin. Total, buhay ka pa para mas masaktan. Tiga! Tigya. Anak! Anong nangyari? Sinong gumawa nito sa'yo? Nak! Anong nangyayari? Isa, si Boss Ramon. Kasabot niya yung pulubi. Inagaw nila ang rehente 1. Binugbog pa ako. Hindi ka nila kinagalang. Itong likod, bakit parang pabilyar? Manugang! Nagtatrabaho ang anak ko para sa'yo! Ganito siya binugbog! Ipagtanggol mo siya! Boss Ramon, pinagtangkaan mo ang tao ko. Hindi ka ba dapat magpaliwanag? Magpapaliwanag ako sa'yo? Transparent tape o double-sided tape? Alam mo, ang relasyon namin ni Miguel. Sa ganyan ka magsalita, sa tingin mo ba si Miguel palalagpasin ka niya?
Tingin ko, itong basurang to, asawa mo raw. Ano? Kapag may problema, si Miguel. Kapag wala, si Kabit. Ikaw, Isabel Sison, may hiya ka pa ba? Hayop ka! Di ba sabi ko sa'yo, naitago ang relasyon natin? Talaga? Sa tingin mo, si Miguel, maniniwala sa'yo o sa'kin? Boss Ramon, papalaan na kita. Tungkol dito, ipaliwanag mo ng maayos. Isabel, dati, si Mr. Santos, inspoiled ka niya, binigyan ng lahat, at mahal ka niya. Kaya may karapatan kang sabihin yan. Pero ngayon, sino ka bang Isabel Sison? Hindi ka na karapat-dapat. Ikaw! Sige, tatawagan ko na si Miguel Santos. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Hello? Ikaw si Miguel. Subukan muli mamaya. Boss, nagilihim po si Mrs. ng proyekto para manloko sa Santos Group. Anong gagawin po? Kukuha po ba tayo ng ebidensya? Hintayin mo ko. Ako na ang bahala. Opo. Isabel, para kay tatay. Bigyan pa kita ng huling pagkakataon. Boss Ramon, alam mo kung gaano ako kamahal ni Miguel? Alam mo yan. Hindi mo lang binugbog ang tao ko. Pati ang rehente para kay tatay, binigay mo sa iba. Sa tingin mo, pag nalaman to ni Miguel, palalagpasin niya ba to? Anak, alam na alam niya na asawa mo ang anak ko, pero binugbog pa rin niya ng ganito. Wala siyang galang sa'yo. Ipahiga mo siya. Lumuhod, mag-sorry, magbayad. Boss Ramon, narinig mo. Para kay Miguel, palalagpasin ko na ang pagluhod. Unahin mo, ibigay ang rehente. Tapos, mag-sorry ka kay Jay. At magbayad ka ng 10 milyon. At itong issue, tapos na. Ikaw, magsusorry ako sa kanya at magbabayad pa? Pinugbog mo ang tao ko! Magbayad ka at mag-sorry! Isa, nasa kanya ang rehente. Oy, wala akong pakialam kung sino ka. Pero, kailangan ni tatay ang rehente uno. Kahit gusto mo man o hindi, ibigay mo yan. Tapos, lumuhod ka kay Jay at mag-sorry. Pagbibigyan kitang umalis. Siya pala ang kumalit sa'yo para bilhin ang rehente uno. Pero Isabel, alam mo ba na tulog pa rin si tatay? Kasalanan niya to. Paano kung ayaw ko? Ayaw mo? Di, hindi ka makakalabas dito. Hang lakas ng loob mo, Miss Season. Tingnan mo nga kung sino ako. Mahal, bakit ka nandito? Isa, anong tawag mo sa kanya? Mahal, si Miguel Santos na siya. Tumahimik ka, tanga! Mahal, nandito ka pala. Bakit di mo sinabi sa akin? Kung sinabi ko, hindi ko na makikita ang palabas na to. Hindi ko na makikita ang palabas na to. Mahal, pakinggan mo ko. Wala kaming relasyon. Magkaibigan lang kami. Simple lang. Magkaibigan lang? Magkaibigan lang, pero tawag niya sa'yo, mahal. Si Miguel Santos na talaga siya. Wala pa si Isa. Sa shares ng Santos Group. Ang relasyon namin, hindi niya pwedeng malaman. Mr. Santos, mali lang po ang pagkakaunawa. Magkaibigan lang kami ni Isabel. Kanina, ang tigas ang loob mo sabihing mahilig sa'yo si Isabel. Bakit? Alam mo na kung sino si Miguel? Ayaw mo nang aminin? Ikaw, ang lapit yun naman. Baka kabit mo siya, no? Kaya pala, nagtataka pa ako kanina. Bakit niya palagi pinagtatanggol? May relasyon pala kayo. Huwag kang mag-imbento. Ang relasyon namin ni Miguel ay malinis. Miguel pa talaga? Ang sweet pa ng tawag mo. Sino maniniwala na wala kayong relasyon? Miguel, sino siya? Hindi mo ba akailang dapat mo kong ipaliwanag? Isabel, ulitin ko, magkaibigan lang kami ni Miguel. Hindi ganyan kabastos. Pinagsalita ba kita? Manahimik ka. Alam kong tanga ka, pero di ko inakala ganito ka katanga. Alam kong tanga ka,
Pero di ko inakala, ganito katanga. Miguel, anong ibig mo sabihin? Litro, kami ni Marina, matagal na kaming magkakilala. Kung meron man kami, wala ka na sana. 저도 봐야. Isa, huwag kang maniwala sa kanila. Magkaibigan lang? At palagi siyang ipangtatanggol. Tingin ko, matagal na silang may relasyon. Miguel, sabi mo mahal mo ako. Pero sa likod, niloko mo pa rin ako, di ba? Pero, hindi naman ako nagseselos. Basta't na yon, sa harap ng lahat, layuan mo siya. At ang shares ng Santos Group, ibigay mo sa akin. Ako, tuturingin kong wala nang nangyari. Ang sinasabi ko, wala akong pinaniniwalaan. Pero ang kabit mo, kahit isang salita, di mo pinagdududahan. Isabel, nagulat talaga ako sa'yo. Oo, plano ko dati na ibigay sa'yo ang shares ng Santos Group. Pero ngayon, karapat-dapat ka pa ba? Miguel! Ikaw ang uno na bloko! Gusto ko ang shares ng Santos Group. Hindi yan sobra. Miss Season, mali po kayo. Miss Rivera. Mr. Santos, yung divorce agreement na pinaghanda nyo, handa na po. Ano? Miguel, ikaw? Hiwalayan mo ko? Di ba gusto mo na kasamang kababata mo? Magkasama kayo? Sige, ibibigay ko. Hindi. Hindi ako ang hiwalay sa'yo. Hindi ako papayag mag-divorce. Alam kong hindi ka pipirma. Isusumite ko sa korte. Ipapadivorce ka ng korte. Wala kang magagawa. Miguel, sige. Yung relasyon niyo ng babaeng yan, hindi ko na yan pag-uusapan. Sige, yung divorce natin, huwag mo nang banggitin. Pwede ba? Ulitin ko, wala kami relasyon ni Marina. Pero iba kayo. May ebidensya ako. Para wala kang makuha. Mag-asawa tayo. Asawa kita! Paano mo nagagawa to sa akin? Isabel, lahat ng ito, kasalanan mo. Wala akong kasalanan. Nagkamali lang ako, tulad ng ibang babae. Pero asawa mo pa rin ako, di ba? Huwag mo kong i-divorce, Miguel. Asawa kita. Huwag kang maging makitid. Isabel, kadiri ka. Miguel, ayaw din ni tatay na mag-divorce tayo. Itinuring kanyang tunay na anak. Ayaw mo rin saktan siya, di ba? Isabel, yung pagka-immature at pasaway mo noon, kinaya ko. Pero ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pagtataksil sa akin. Lalo na ang pagpayag mo na manakit ang kabit mo. Tungkol sa divorce, sasabihan ko si tatay. Papayag siya. Kung payag ka man o hindi, wala nang silbi. Miguel, kapatataon na tayong mag-asawa. Talaga bang gusto mo kong i-divorce? Ikaw mismo sumira sa kasal natin. Sige, Miguel Santos. Dahil gusto mong maghiwalay, di maghiwalay na tayo. Akala mo ba ako, si Isabel Season, hindi mabubuhay nang wala ka? Hindi. Ang Santos Group nyo, bumababa ang kita nitong mga taon, habang ang Season Group ko, umuunlad. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ako, si Isabel Season, ay mas may kakayahan kaysa sayo, Miguel Santos. Kahit wala ka, mas uunlad pa ang Season Group ko. Balang araw, hindi. Malapit na. Malalampasan na namin ang Santos Group nyo. Sa araw na yon, pakakasalan ko si Jay. Mas kilala niya ako. At mas maalaga. Ang partnership sa Rivera Group ay tuloy na. Walang babaguhin pa. Dahil hindi ka marunong tumingin sa akin, Miguel Santos, huwag mo kong sisisihin kung maging malupit ako. Tama, sa galing ni Isa. Ano lang ba ang Santos Group nyo? Malalampasan din kayo. Tama! Ang galing ng manugang ko. Ang anak ko lang ang bagay sa kanya. Si Mr. Santos ng Santos Group? Wala yan sa kalingkingan niya. Isabel, ang kapal na mukha mong sabihin magaling ka. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana umabot sa posisyon mo ngayon. Baka matagal ka ng bangkarote at naglalakad-lakad sa kalye. Lahat ng meron ka ngayon. Hindi ba't sa akin mo yan nakuha? Huwag kang magyabang! Kung magaling ba si Isa, kami ang nakakaalam. Isa pa, kung hindi magaling si Isa, magpapapartner ba sa kanya ang Rivera Group? Magpapapartner ang Rivera Group kay Isabel?
Siyempre, malakas ang Santos Group, pero di sila kasing lakas ng Rivera Group. Kapag nagtagumpay si Isa sa partnership sa Rivera Group, ano pa ang Santos Group niyo? Marina, ganon ba? Bakit? Siyempre, dahil sa galing ni Isa. Sa ilang taon lang, itinaguyod ni Isa ang Season Group hanggang sa posisyon nito ngayon. Patunay yan sa galing ni Isa. At dahil dyan, ang Rivera Group ang pumili na makipagtulungan kay Isa. Tama na, Jay. Huwag mo nang ipaliwanag. At yung sinabi mo kung bakit ang Santos Group sa mga taon ay laging bumaba dahil sa akin? Katawa-tawa. Lahat ng ito ay dahil si Miguel Santos ay walang kwenta. Mukhang idol mo si Miguel Santos, no? Payo ko lang sa'yo, ang babae hindi dapat masyadong umaasa sa lalaki. Dapat may sariling negosyo. Kung gumagsak ang lalaki, wala ka man lang kakayahan para mabuhay. Wala. Sa huli, magiging tulad ka lang na ngayon. Walang magawa, kundi magalit. Oo nga, talagang sang-ayon ako dyan. Pero, Miss Season, bakit ka naman nagpupumilit na sumipsip kay Miguel? Ang Season Group na yon ay dahil sa sarili kong kakayahan. Anong kinalaman ni Miguel Santos? Talaga? 4 na taon ang nakaraan, nagpartner ka sa Tiansheng Group, di mo na-deliver ang order, at haharap pa sa $10 bilyong na danyos. Sinong nagligdas sa'yo? 2 taon na nakaraan, gusto mong makuha ang lote sa North District. Pero sa tingin ng mga bidder, wala ka raw karapatang sumali. Sinong tumulong sa'yo para makuha ang lote at nagpasikat sa Season Group? Ang Santos Group, si Miguel Santos. Miss Season, hindi mo na ba lahat yan naalala? Ako, isa pa. Sana maintindihan mo. Ang Rivera Group na partner sa'yo dahil lang kay Miguel. Hindi dahil sa walang kwenta mong sarili. Isabel Season, ikaw, hindi ka karapat-dapat. Madali lang huwag mayabang. Sa sinasabi mo, akala mo ba talaga ikaw si Miss Rivera? Tandaan mo to, nag-abroad si Miss Rivera para mag-aral. Ngayong bumalik na, siya na ang mapapatakbo ng Rivera Group. Malaking tao yun. Hindi siya tulad mo na umaasa lang sa lalaki. Talaga? Sato! Ako ang tinutukoy ninyo, Miss Rivera. Ano? Ikaw si Miss Rivera? Oo, ano pa nga ba? Bulag ba kayo? Imposible. Si Miss Rivera, sino siya? Pag pumunta sa auction, dapat may bodyguard. Paano siya magiging parang nag-iisa? Tama ka. Si Miss Rivera, kamakakabalik lang sa San Felipe. Paano siya kakilala ni Miguel? Peke iyan. Isabel. Hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Kami ni Marina, mas matagal kaming magkakilala. Ang samahan namin, mas matatag pa sa'yo. Manager Chua, siya ba talaga si Miss Rivera? Miss Sis, ang nakausap lang po namin ay si Secretary Lim. Hindi pa po namin nakita si Miss Rivera. Hindi ko rin po alam kung siya ba talaga. Bakit hindi na lang po tawagan si Secretary Lim? Ano bang hinihintay mo? Tawagan mo na siya. Secretary Lim, buti dumating ka. Hayok to, ang kapal ng mukha. Nagpapanggap siyang si Miss Rivera. May ganon pala. Secretary Lim. Asawa ko ni Isabel. Ayaw to. Hindi lang siya napapanggap na si Miss Rivera. Gusto pa niyang sirain ang partnership ng Season Group at Rivera Group. Huwag niyo siyang palampasin. Sino ka ba para laitin si Miss Rivera? Anong tawag mo sa kanya? Miss Rivera! Ikaw ng Rivera Group? Si Miss Rivera? Mrs., sa tingin mo ba sa San Felipe City, mayroon pang ibang Miss Rivera? Hindi! Imposible! Hayop ka! Paano ka magiging si Miss Rivera? Akala mo bang Rivera Group? Gusto ka makipag-partner? Dahil ba sa abilidad mo, Isabel? Hindi. Wala kang kahit anong abilidad. Nitong mga taon, kung hindi dahil kay Miguel sa likod mo, na siyang nag-aayos ng gulo mo. At palihim na nabibigay ng resources, akala mo ba ikaw, Isabel, magiging ganito kakasikat? Hindi! Ang Season Group, ang posisyon nito ngayon, ako lang, si Isabel, ang nagtayo nito!
Oh, Alam ko na. Ay gusto ka kay Miguel. Kaya mo sinasabi yan para saktan ako, di ba? Satan ka, asa ka. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw! Kasalanan ko rin. Binibigyan kita, kaya hindi ka na nakakakilala sa sarili mo. Pinagbigyan kita, kaya naging mayabang ka, Isabel. Sa pamamagitan ng Santos Group, inilabas ko na ang anunsyo ng aming diborsyo. Sana sa inaharap, mag-ingat ka na. di maghiwalay na. Kahit wala ka isa, mas magiging maayos pa siya. Saka, lagi nandito ako para kay Isa. Tama si Jay. Kahit wala ang Rivera Group, at kahit wala ka, Miguel, sa daling ko, walang mga ngahas na maliitin ako. Ano? Jenica Core, Ewa Core, Eclopelia Core, Laha Pinawi. Paano nangyari to? Assistant Chua, anong nangyayari? Miss Sison, ang mga kasusyo natin ng mga kumpanya biglang naglabas ng statement na tatapusin ang partnership. Sabi pa nila na kapag wala si Pangulo Santos, hindi na raw tayo karapat-dapat na magipag-partner sa kanila. Anong sinabi mo? Ano? Season Group? Bumagsak agad. Paano nangyari to? Anong ginawa mo? Nag-issue lang ako ng divorce statement. Di ba sabi mo na ang Season Group ay dahil sa'yo lang? Ikaw! Okay ka lang ba? Ano nangyari? Ang stocks ng kumpanya. Bumagsak ba talaga? Kasalanan mo to! Kasalanan mo, napakayabang mo! Kaya ka nakaaway si Miguel! Kasalanan mo to! Nasayang na ang lahat ng pinaghirapan natin! Hindi kasalanan ng anak ko. Nung nasa mall tayo, pumayag ka rin na turuan siya ng leksyon. Bakit ngayon iba na ang isip mo? Manahimik ka rin, Miguel. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Ako rin, nalilang lang ni Jay Mercado. Alam kong mahal mo ako, di ba? Kung hindi mo naman pinilit si Papa na pakasalan mo ako. Huwag tayong maghiwalay. Pwede ba? Pinilit ko si Papa, napakasalan mo ko. Isabel, ang galing mo magbida. Kung hindi lang nagligtas sa akin si Papa, ang tulad mo, hindi ko man lang papansinin. Isabel, sa iba pa, na magtaksil ka at saktan kami ni Papa, wala na tayong pag-asa. Isabel, dati bilang asawa mo, inalagaan kita. Mula ngayon, hindi na. Miguel, ang gamot para sa tatay mo, nasa akin na. Ikaw, huwag mo kong hiwalayan. Binabantaan mo ko? Miguel, hindi yan ang ibig ko sabihin. Alam ko ang rehente na to, para sa'yo, ay mahalaga. Basta patawarin mo ko, ibibigay ko sa'yo ang rehente. Sige na. Ayaw mong makipaghiwalay. O di mo kayang mawalaan sa yaman ni Miguel? Manahimik ka! Miguel, alam ko, itong rehente, mahalaga to para sa tatay mo. Patawarin mo lang ako at bawiin mo ang diborsyo. Tama na, Isabel. Wala ka ng pag-asa. Oh, wala na akong pag-asa. Si Jay ang kababata ko. Pinagbalikan lang namin ang dati. Asawa kita, kailangan ba talagang magdamdam? Sabi ko na, tatapusin ko na siya. Tatapusin ko na. Hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Miguel, sa 4 na taon natin, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Sige na? Isipin mo na lang para sa tatay mo. Para sa tatay ko. Oo nga, nasa ICU pang biyenan mo. Naghihintay ng rehente para maligtas ang buhay niya. Para na lang sa tatay mo, patawarin mo na ako, pwede ba? Isabel, itong sampal para to sa tatay mo. Para sa kawalang puso mo. Para sa pagiging bulag mo. At para sa kahangalan mo. Miguel! Sinampan mo ko! Papatulan mo ko! Na yun din, ito rehente, babasagin ko! Isabel, akala mo pa rin ba na sa ICU ay tatay ko?
Ano ibig mo sabihin? Makinig ka. Sa ICU, ang nasa loob ay tatay mo, si Antonio Sison. Anong sinabi mo? Maaga kaming gumalik kay tatay mo para sorpresahin ka sana. Pero sino mag-aakala na sasaktan kami ng kabit mo at si tatay mo pa, dinala sa ICU? Pero ikaw, hindi mo lang kinonsinti ang kabit mo. Ginamit mo pa ang buhay ni tatay mo para bantaan ako. Tao ka pa ba? Hindi! Imposible! Hinding-hindi yan ang tatay ko. Hello? Ang tinatawagan nyo ay hindi maabot. Mamaya na lang po. Imposible. Si tatay ko, mula kahapon, hindi na niya sinasagot ang tawag ko. Huwag mong sabihin totoo ang sinabi ni Miguel. Na nasa ICU ang tatay ko? Isa, huwag kang maniwala sa kanya. Yung matandang yon, sobrang close nila. Siguradong tatay ngayon. Paano magiging binan yon? Isa pa, kung binan nga talaga, pagbalikin sa San Felipe, hindi ba niya tatawagan? Tama. Pagbalik ni tatay sa San Felipe, siguradong agad niya ako tatawagan. Imposibleng itago sa akin. Saka sinabi ni tatay, stable na raw ang puso niya. Basta't uminom lang siya ng gamot, hindi na raw mauulit. Miguel! Akala pa naman ni tatay na parang anak mo siya. Para lang lukuhin ako. Sinisiraan mo siya. Nakakadismaya ka. Isabel, wala ka talagang pinatpat. Hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Nabuking na ang kasinungalingan. Nagagalit ka na, no? Isa, ang lalaking yan, hindi ka na-deserve. Yung rehente sa'yo. Di ba yan ang luna sa tatay niya? Yan ang bargaining chip mo. Bakit ka pa magpapakumbaba? Anong ibig mong sabihin? Isa, ang pakikipagrelasyon mo sa kanya, hindi ba't para lang sa mga shares ng Santos Group? Kung ganon, bakit hindi na lang diretso na tayo? Sinasabi mo bang... Tama. Ang gusto natin ay ang mga shares ng Santos Group. Kapag nakuha na natin ang Santos Group, ano pa ang silbi ni Miguel? Anak, ibig sabihin, madali lang nating makukuha ang Santos Group. Tama! Isa, ano sa tingin mo? Miguel, ang sinabi ni Jay, narinig mo, di ba? Nagbago na ang isip ko. Hindi ba't gusto mo ang rehente sa akin para iligtas ang tatay mo? Sige, bigay mo sa akin ang shares ng Santos Group. Tapos, bibigyan kita ng rehente. Isabel, ang Santos Group, halagang daan-daang bilyon. Gusto mong ibigay ni Miguel lahat ng shares sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. Alam ng lahat na si Miguel ay isang mabuting anak. Pinakamahalaga ang buhay ng tatay niya. Ang Santos Group lang laman. Ano naman, tingin ko, hindi siya tatanggi. Miguel, kung noon palang pinatawad mo na ako, ikaw pa rin sana ang panggulo ng Santos Group. At ako pa rin ang Isabel ng Sison Group. Kasalanan mo dahil sa pagkapikun mo. Isabel, sinabi ko na sa'yo, ang tatay mo, nag-aantay ng rehente para mabuhay. Kapag sinira mo yan, pagsisisihan mo yan. Miguel, ang yapang mo pa rin. Ang sakit ng tatay mo, masalam ko pa sa'yo. Ngayon, dalawa lang ang pagpipilian mo. Una, patawarin mo ako. Pangalawa, panurin mo kung basagin itong rehente. Payag ako. Mr. Santos, huwag mong ibigay ang Santos Group. Miguel, tama si Boss Ramon. Isa pa yung nga sa ICU. Hindi naman tatay mo. Sobra na ang ginawa mo. Huwag mong isuko ang kumpanya mo. Alam ko ang sinasabi ninyo. Pero alam nyo ba, iniligtas ako ng binan ko. Kahit itong mga taon, ginagamit ko ang Santos Group para palakasin ang Sison Group. Pero ang binan ko, tinatrato akong tunay na anak. Pwede si Isabel na maging walang utang na loob. Pero hindi ko siya hahayaang mamatay. Isabel, ang shares ng Santos Group, ibibigay ko sa'yo. Pero kailangan mong pangakuin na ibabalik mo ang Rehente 1 na buo. Sisisihan mo to.
Siyempre, tuta, stable na ang puso ni tatay. Pinapunta ko si Jay sa auction noon para bilhin to. Para lang sigurado. Ngayong pinili mong ibigay ang shares ng Santos Group sa akin, siyempre, ibibigay ko na sa'yo. Isabel, gusto mo mamatay? Isabel! Gusto mo mamatay? Ito lang ang lunas para sa tatay mo. Sinira mo pa! Hindi ko sinasadya. Sabi ko hawakan mo, di ba? Paano kung malalaman na sa akin pala? Sige, na yung sinira mo na to, wala na kayong pag-asa. Walang pigil. Ipapahama ko sila para magsisi silang isinilang. Kuha dia! Kuha dia! Kuha dia! Miguel, anong gagawin mo? Isabel, gusto mo ang Santos Group? Bigay ko sa'yo. Pero para sa akin, ang buhay ang pinakamalaga. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay sinira mo ang rehente. Sukod. Ano? Malupa si tatay. Malupa si tatay. Miguel, sabi ng nurse kanina, bago pumanaw si Mr. Season, may iniwan siyang mensahe sa'yo. Kasalanan kong di ko siya pinalaking maayos. Kaya siya gumawa ng isang kahihiyan. Patawad sa'yo. Alam kong tiyak na hihiwalayan mo si Isabel. Wala na akong mukhang ihaharap. Kasalanan niya to. Pero hihingi lang ako ng pabor para sa huli. Kung di siya gagawa ng malaking kasalanan, para sa akin, pakawalan mo na lang siya. Pwede ba? Nasaan na si Isabel? Sabi ni Boss Ramon kanina, takot daw siya na pagbuntungan ka. Kaya nagtago na siya sa kung saan. Miguel, okay ka lang ba? Ayos lang. Sabihan mo si Boss Ramon. Kahit anong mangyari, hanapin si Isabel. Ipapunta siya sa funeral home bukas. Tay, pangako. Kung sa huli, gagampanan ni Isabel ang tungkulin niya, palalagpasin ko siya. Jay! Ang kapal na mukha mo harapin ako. Kung di dahil sa'yo, ang season group ko di sana bumagsak. At di sana ako nawalan ng lahat. Isa, kalma lang. Hindi ka nawalan ng lahat. Nandito pa ako. Isa pa. Si Miguel Santos, hindi ba't pinapunta ka sa funeral? Sa funeral? Para ipahiya niya ako. Isa, talaga bang matitiis mo to? Anong magagawa ko? Ang Santos Group niya, si Miguel Santos. At ang suporta ng Rivera Group. Anong laban natin sa kanya? Isa. Ganito ang gagawin natin. Sigurado bang nakaabot kay Isabel? Boss, diretso ko pong sinabi kay Isabel. Sigurado po. Isabel, sana ay pagbigyan mo ang huling pagkakataon. Huwag mong bibiguin si tatay.
Mr. Santos, sabi ni Miss Season, binugbog niyo raw siya at niloko pa kay Miss Rivera. Kaya raw kayo naghiwalay. Totoo po ba yan? Mahal na mahal ka ni Miss Season. Bakit pa niloko si Miss Rivera? Ang habol mo ba yung Rivera Group? Isabel, mukhang ayaw mo nang gawin to. Mukhang ayaw mo nang gawin ang huling pagkakataon. Miguel, mali ako. Hindi ko dapat pinigilan ang relasyon niyo ni Miss Rivera. Huwag mo ko saktan. Mr. Santos, sa harap na lahat, binabantaan niyo pa si Miss Season? Mukhang totoo nga ang sinabi ni Miss Season. Mr. Santos, may narinig ka bang kasabihan? Ang manakit ng asawa, walang swerte. Hindi ka ba takot ng publiko ay boykotuhin ang Santos Group? Miss Rivera, bilang bagong presidente ng Rivera Group, bakit ka pumayag maging kabit at manggulo sa pagsasama ng iba? Pakipaliwanag po. Teka, ano pinagsasabi nyo? Si Isabel Season ang nangaliwa. Imposible! Mahal na mahal ko si Miguel. Paano ko siya tatalikuran? Boss Ramon, kung sisiraan mo ko, gumawa ka naman ng mas matinong dahilan. Tama. Kaibigan ko si Isabel. Nandito ako para ipagtanggol siya. Mr. Santos, may sasabihin pa po ba kayo? Mr. Santos, pagpahid na po ba kayo? Isabel, akala ko masama ka lang. Pero sa tatay mo, may respeto ka pa sana. Kaya binigyan kita ng huling pagkakataon. Pero binigo mo lang ako. Miguel! Wala na akong natirang lahat. Ikaw ang nababaliw sa akin. Tingnan mo to. Ang seremonya ngayon, para kanino to? Sinong nakahiga dyan? Sino naman ang nasa loob? Miguel Santos, syempre alam ko, ang tatay mo ang nasa loob. Kung hindi ka lang naging makitid at tinanggap mo kami ni Jay, baka hindi namatay ang tatay mo. Kasalanan mo lahat ng ito. Ikaw mismo ang pumatay sa tatay mo. Tama na, Isabel! Nakita niyo ba? Sa harap ng lahat, sinampa niya ako. Paano pa kaya siya sa amin lang? Hanggang ngayon, akala mo pa rin patay ang tatay ko. Bihe, ito ang anak mo na pinrotektahan mo hanggang kamatayan. Tingnan nyo, karapat dapat ba siya? Miguel, tama na! Huwag dito, tigilan mo na. Tingnan mo ang mga reporter. Kung malaman nilang may kabit ka at nananakit, sa tingin mo, ang stock ng Santos Group hindi ba babagsak? Pero hindi naman ako sakim. Isang saki. Miguel, basta't payag ka na ibigay sa akin ng 50% ng Santos Group sa akin. Ako naman, ako na maglilinaw at hinding-hindi na tayo magkikita at hindi na kita guguluhin. Ikaw! Hayok ka! Binabantaan mo pa si Mr. Santos? Gusto mo bang mamatay? Teka, anong gagawin mo? Tingnan nyo! Mga taga-Santos Group na nakit sa publiko! Isabel, sabi mo mahal mo ang tatay mo. Pero anong ginawa mo? Pinagulo mo ang burol ng tatay mo. Tao ka pa ba? Alam ng lahat ng nasa loob ay tatay ni Miguel. Kung dati lang, magagalang pa sana akong yuyukuran siya. Pero lahat ng ito, kayo ang nagpasobra. Ang shares nyo. Saman o hindi, ibibigay nyo. Isabel, sigurado kayo na tatalo niyo ko? Malakas ang Santos Group. Pero ano mayon? Kapag kumalat ang pang-aabuso mo at ang pagtataksil mo kay Marina at kumalat, hindi lang ang Santos Group, pati ang Rivera Group madadamay din. Ang lakas ng publiko, hindi ko na kailangan ipaliwanag, di ba? Kung matalino ka, payag ka na agad sa gusto ni isa.
Nakakainis! Binabantaan mo pa si Mr. Santos! Papatayin kita! Anong gagawin mo? Ang daming reporter. Mananakit ka pa ba? Kapag sinaktan mo siya, lalo lang mahihirapan. Wala kayong gagawin sa akin. Ang kondisyon ng manugang ko, nasabi na. Basta pumayag ka, aalis na kami agad. Mr. Santos, hayaan mo na lang ba sila sirain ang pangalan mo? Siyempre hindi. Andito na siya. Mr. Santos, ang hinihingi niyo po, handa na. Miguel, butit matalino ka. Kaya pirmahan mo na agad at ibigay sa akin ng shares. Sinong nagsabing ibibigay ko sa iyong shares? Anong ibig mong sabihin? Isabel, sa loob ng maraming taon, nag-imbento ka ng mga proyekto sa Santos Group at ninakaw ang bilyones. Nasa loob ng folder na to ang ebidensya. Imposible. Ang galing humatago. Imposible. Nag-report na ako sa pulis. Mag-isip-isip ka na lang kung paano ka haharap sa pulis. Miguel, pakiusap. Alang-alang sa naging pagsasama natin. Pakawalan mo na ako, ha? Pakiusap. Ayoko makulong. Isabel, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo yon sinamantala. Siya ang nagudyok sa akin na pumunta rito para guluhin ka. Sabi niya, gamitin ko ang publiko para pilitin kang ibigay ang share sa Santos Group. Hindi talaga kasalanan ko. Miguel. Isabel, ikaw ang sakim! Anong kinalaman ko? Mr. Santos ay hindi, Pangulo Santos. Mali ang lahat ng ito. Simula pa lang, si Isabel, ang walang hiya, ang lumandi sa akin. Ganito na lang. Luluhod ako para humingi ng tawad. Pakawalan mo na ako, ha? Di ba't gusto mong ipahiya ang Santos Group? Kit, takot ka na ngayon? Pangulo Santos. Mali ang lahat ng to. Mga hamak lang kami. Paano ka namin tatakutin? Biro lang yon. Hayaan niyo na lang kami. Parang utot na lang. Si Isabel, ang walang hiya. Siya ang lumandi sa anak ko. Wala kaming kinalaman dyan. Kayong dalawa! Kung di niyo ako inudyukan, di ako pupunta rito para guluhin si Miguel. Pero lahat ng kasalanan, sa akin niyo isinisisi. Isabel, ano pinagsasabi mo? Ikaw ang di makontento at pinagulo mo si Mr. Santos. Mga hamak lang kami. Paano ka namin lalabanan? Hoy! Tanda! Ikaw ang nagsisinungaling. Isa kang walang hiya at sinisiraan mo pa kami. Magandang palabas ng mga aso. Mr. Santos, tingnan niyo. Lumuhod na kami. Magpakumbaba na po kayo. Pakawalan niyo na kami. Oo nga po, Pangulo Santos. Nagkamali po ako. Nagkamali po ako sa inyo. Basta pakawalan niyo ako, promise po. Hinding-hindi na ako mapapakita sa San Felipe City. Tama. Kung ako lang ang inyong ginulpi, baka pinakawalan ko pa kayo. Pero ang mali nyo ay pinatay nyo ang tatay ko. Ha? Kami? Paano kami pumatay sa tatay mo? May mali po sa pagkakaunawa. Oo nga po, Mr. Santos. Wala po kaming kinalaman. Si Isabel po, kung di niya sinira ang rehente, di sana namatay ang tatay mo. Kasalanan niya lahat. May dapat lang kayong pagbayarin. Kung maghihiganti ka, siya ang puntirya mo. Jay, lalaki ka pa ba? Isabel, ikaw ang masama at tanga. Wala kang kwenta. Nagtaksil ka pa kay Mr. Santos. Ang lagay mo ngayon dahil yan sa sarili mong kamalasan. Tama. Kasalanan ko lahat. Pinataksilan ko si Miguel. Kasalanan ko.
Miguel, para na lang kay tatay. Pakawalan mo na ako, ha? Ayoko makulong. Pagbalik ni tatay at makita niya akong nakakulong, sigurado magagalit siya, Miguel. Mali ka. Hindi na siya babalik. Anong sabi mo? Patay na ang tatay mo. Hindi. Anong pinagsasabi mo? Miguel! Nagsisinungaling ka! Miguel! Napakabait sa'yo ni tatay. Pero pinatay mo siya. Wala kang utang na loob. Mamatay ka ng masama. Sige. Tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo kung sinong nasa loob. Paano? Miguel, sabihin mo sa akin, peke lang lahat ng to, di ba? Sinabi ko na sa'yo, maaga kaming umuwi ni tatay. Para sorpresahin ka. Pero yung kabit mo, wala siyang pakundangan. Binugbog niya kaming dalawa. Binugbog niya si tatay at nagka-heart attack. Nagmamakaawa akong ibigay niya ang gamot. Dinurog pa niyang gamot. Nasaan ka noon? Anong ginagawa mo? Sabi mo, ipagtatanggol mo ang kabit mo. Ako. Sige, G. Hintayin mo ko. Babalik ako sa mall. Nagpanggap siyang tatay ko. Pagsisisihan niya to, na nabuhay pa siya. Paano? Nang dalhin siya sa ospital, sinabi ng doktor na huli na. Ang Rehente 1 lang ang makakaligtas sa kanya. Di ko inasahan. Nahahayaan mo ang kabit mo na pumunta sa auction. At lalo akong nagulat na hinayaan mo siyang sirain ang Rehente. Jay, pinatay mo si Papa. Anong pakialam ko sa tatay mo? Huwag mo ko idamay. Kung di dahil sa'yo, nasinaktan mo si Papa sa mall, paano naman siya magkaka-heart attack? Isabel, huwag mong idamay ang anak ko. Nung nasa ospital ang tatay mo, buhay pa siya. Ikaw ang umagaw ng rehente ni Mr. Santos at tinakot siya, kaya namatay ang tatay mo. Sa sarili mo ka magsisi. Miguel, narinig mo ang sinabi ni Jay, di ba? Nagbago na ang isip ko. Gusto mo ba ang hawak kong Rehente 1 para iligtas ang tatay mo? Sige. Bigyan mo ko ng share sa Santos Group. Tapos, ibibigay ko sa'yo ang Rehente. Siyempre, dahil ang sakit ng tatay ko ay stable na. Pinapunta ko si Jay sa auction para bilhin to, para lang sigurado. Na yung pinili mong ibigay sa akin ang shares ng Santos Group, syempre, ibibigay ko sa'yo ang Rehente. Tama, ako ang pumatay sa papa ko. Pinatay ko si tatay. Mr. Santos, tingnan niyo. Inamin na ni Isabel. Siya ang pumatay sa tatay niya. Wala kaming kinalaman. Oo nga, Mr. Santos. Sinunodan namin si Isabel. Siya ang nagutos. Wala kaming kinalaman. Wala. Kung di dahil sa'yo, hindi sana napunta sa ICU ang biyenan ko. At hindi sana nagkaganito. Pampatay yan. Maghanda kayo sa kulungan. Paano naging pagpatayan? Malaking, di pagkakaunawaan lang. Oo nga po. Kung alam lang po namin na kayo pala ang pangulo ng Santos Group, paano po namin kayo lalabanan?
Nagkamali po kami. Maawa na po kayo. Pakawalan niyo na po kami. Hindi kayo nagsisisi. Takot lang kayo. Miguel, Inga. Ah! Ikaw! Pinatay mo ang anak ko! Papatayin kita! Tay, mali ako. Napakakapal ang mukha ko. Kasalanan ko lahat na nito. Tay, mali talaga ako. Ngayon ko lang naiintindihan. Tama ka pala noon. Na huwag akong makipagrelasyon kay Jay. Ang tanga ko. Akala ko kasi may kinikilingan ka. Tay, mali talaga ako. Bangon ka na po. Tingnan mo ko. Parang dati, pwede ba? Parang dati, pwede ba? Bangko na po. Tay. 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 Miguel, kung hindi dahil sa'yo, nagpapaloko pa rin ako. Ang pumatay sa tatay ko, siya pa ang tanging sandalan ko. Salamat. Hindi lang ngayon. Kung wala ka noon, hindi rin sana ako naging sentro ng atensyon. Alam ko na pala. Ayaw ko lang maniwala. Ayaw ko lang maniwala. Ayaw ko lang maniwala, Miguel. Kung mababago ko lang ang nakaraan, mamahalin kita ng tama. Kung alam lang sana. Di sana noon pa. Diba, Miguel? Marina, bakit ka nandito? Bakit? Sa 3 taon, napadala ka sa abroad at itinaguyod ang Santos Group sa tuktok ng global business. Ang dakilang Pangulo Santos, ayaw mo ba makita ako? Siyempre hindi. Ikaw naman, kumusta? Nabalitaan ko, nitong 3 taon, ang Rivera Group sa'yo lumago ng ilang beses. At ang daming mga guwapo at matalino na nagpapakita sa'yo. Bakit wala kang nagustuhan? Makita ko na tunay na dragon. Paano pa ako magkakagusto sa isang simpleng butike? Mukhang mag-isa na lang ako. Tara na, may nireserba na kong kwarto para salubungin ka. Marina. Itong peacock, kahit di makapagbukas. Pero ako... Kahit nasaan ka, kahit anong oras, kahit gaano karami ang tao, kahit di ka magbukas, kitang-kita pa rin kita. Dahil laging nasa likod mo, hinihintay ko lang ang tawag mo, at handa na akong bumigay